siyang maaprubahan dito sa Senate? Alam mo, ang problema natin, malalakas na individual ang kalaban natin dito. Mayayaman po ito. Nakikinabang dito sa online gaming, sir. Mayayaman po ang mga kalaban natin dito. We all know that the owners of online gaming sites are very wealthy and powerful individuals. It's going to be a tough fight. Marami akong kausap na mga senador, halos kalahati naman ay pabor dito sa ipagbawal ang online gaming or high regulation. Pero hindi pa natatakot ako, hindi pa lumalabas yung mga, syempre ang hindi pa nagfe-flex ng muscle itong mga maglalabi against the banning. And that's the fight that I need the people themselves. Kailangan talaga natin dito yung taong bayan. Yung sila na mismo, sukang-suka na sila, na sila na mismo ang sasalita. Kasi sasabihin ko na yun sa ating mga kababayan, mga makapangyarihan ng kalaban natin dito. And I need your support. We all need your support. Those who are trying to ban this need your support. Para may tuloy natin ang laban na ito. Ako till the end. I will vote for it till the very end. Bahala na magalit sila sa akin. Marami talaga mga bilyonaryo matatamaan dito. And I think we all know how they play the game. And I hope that the House of Representatives, okay na dito sa Senate, kasi sa Senate, we do things sometimes that are unpopular to certain sectors, but it's good for the people. Pero ang apela ko po ay sa House of Representatives. Ang aking asawa po ay nag-file din po similar measure. All four Bukidnon congressmen filed the measure on banning also online gaming. So sana mag-follow suit ang iba't ibang mga congressmen and women na ipagbawal natin ito. Exports. Very, very small number of exports. On a recent online survey of ABS-CBN, sang-ayon ba kayo na ipagbawal ang online gaming sa Pilipinas? Ang result was overwhelmingly in favor of the ban. And even online, makikita mo online, meron mga heart and then yung parang ibang icon para hindi pagbawal. Like this one, it's 175,000. There's another one that I saw, overwhelming then about 50 plus thousand were against online gaming, and only 500 plus were for online gaming. So it's becoming to be a scourge in our society, guys. I'm letting everyone know that this is becoming to be worse. Ganito lang kumpisa yan. Kung sa isabong, diba? Parang walang namamansin dyan. After 2 to 3 years, pumunta nga ako ng Siargao kasi I go fishing sa Siargao. Yung mga nagtatambay lang doon, lahat sila nakaisabong, nakapapanood ng video. Sabi ko, nako, this is going to be another problem in our country, and it became a big problem in our country. So, this online gaming has only been siguro popularized in the last 2 years. So, if we continue this in the next 2 years, by the end of the term of the president, we'll be a nation of online gamblers, a nation of addicted gamblers, and a drop, and you'll see all across the board in all sectors there will be a drop in productivity, drop in consumer spending, there will be a drop even in energy utilization kasi wala na sila pambayad ng kuryente. And this will also increase the number of crimes, petty crimes, theft, scamming, and all that. Para na makapagbayad dito sa addiction na ito. So we have to stop this. We have to stop this. Or else, kawawa po yung ating mga anak, ating mga kababayan. So sir, considering na maraming sumusuporta dyan sa proposed bill nyo na yan, sa tingin nyo, mabilis siyang maaprubahan dito sa Senate? Alam mo, ang problema natin, malalakas na individual ang kalaban natin dito. Mayayaman po ito. Nakikinabang dito sa online gaming, sir. Mayayaman po ang mga kalaban natin dito. We all know that the owners of online gaming sites are very wealthy and powerful individuals. It's going to be a tough fight. Marami akong kausap na mga senador,
halos kalahati naman ay Support. pabor dito sa ipagbawal ang online gaming or high regulation. Pero hindi pa natatakot ako, hindi pa lumalabas yung mga, syempre, ang hindi pa nagre-flex ng muscle itong mga maglalabi against the banning. And that's the fight that I need the people themselves. Kailangan talaga natin dito yung taong bayan. Yung sila na mismo, sukang-suka na sila, na sila na mismo magsasalita. Kasi sasabihin ko na yun sa ating mga kababayan, mga makapangyarihan ng kalaban natin dito. And I need your support. We all need your support. Those who are trying to ban this need your support. Para may tuloy natin ang laban na ito. Ako till the end. I will vote for it till the very end. Bahala na magalit sila sa akin. Marami talaga mga bilyonaryo matatamaan dito. And I think we all know how they play the game. And I hope that the House of Representatives, okay na dito sa Senate, kasi sa Senate, we do things sometimes that are unpopular to certain sectors, but it's good for the people. Pero ang apela ko po ay sa House of Representatives. Ang aking asawa po ay nag-file din po similar measure. All 4 Bukidnon congressmen filed the measure on banning also online gaming. So sana mag-follow suit ang iba't ibang mga congressmen and women na ipagbawal natin itong online gaming. Sir, the mere fact na mahaba yung proseso ng pag-approve ng isang batas, tanong ni Nympha, yung kasing sa Pogo at Isabong, napatigil mo na through executive order. So mananawagan ka ba na mag-issue muna? Malaking bagay, alam mo Ate Sally, sa ating mahal na Senate media, malaking bagay na ang posisyon ng Presidente ay mapapakinggan natin dito. Malaking bagay yun. Dahil tamang sinabi mo, yung Isabong pinatigil po ni TRRD yan, ni Tatay Digong. Yung Pogo pinatigil po ni Presidente Marcos. So, biro mo yung Pogo nga that was offshore gaming So, hindi apektado ang kababayan natin dito. Ang apektado mga taga-China. Kasi it was focused on China. Yung games din, offshore gaming yan Ang nangyari lang dahil nga sa daming Chinese na nakatira dito, unfortunately, we had all sorts of crimes happening within their community na spill over din sa atin. No, yung mga triad pumasok dito, iba't ibang gang, iba't ibang sindikato. Kaya nagalit na rin po tayo, nakasama rin po yung pagsispiya. No? Papasok dito bilang Pogo worker, nag-spy pala for the Chinese government. So, the President put his foot down, President Marcos put his foot down, sabi niya, no more Pogo, dun sa zona niya na pinalapakan ko po dahil po kami po anti-Pogo. So, dito din sa online gaming, it will take the President a lot of political will. Because Filipino operated ito, marami din siya kaibigan na nagmamayari nito mga kumpanya na ito. And I think he will show great leadership. No, he will show great leadership if he puts an end to this online gaming and gambling for the Filipino people. Na makikita talaga na without fear or favor, for the good of the country, we can earn this 47 billion elsewhere. Let's stop online gaming. I would love to hear that from the President, even in his State of the Nation address, or some sort of statement saying that let us allow Congress to study the ban on online gaming. Diba? Ganun muna. Hindi mo ito proprio. Pwede rin ganun. Let us allow Congress to study the ill effects of online gaming. Give me the report and I will act. I will act on it as soon as possible. Yan ang magandang statement. Sana, no? Para maingganyo po tayo. Okay, related question na Ann? Yes. Okay. Hi, sir. Sir, last week kasi nag-file din si Senator Win about online gambling. Pero mas gusto niya, sir, yung strict regulation. Kasi kapag daw total ban, malamang na magkaroon ng underground operation lang. Well, yan din ang sinabi nila sa Isabong. Pero wala naman ako nakikita ng Isabong na underground operation. Hinahabol ka agad ng DOJ tsaka ng PNP. Yung, kung merong mga patadon, yung tawag dyan, yung Guerrilla.
Guerrilla. Oh, sa amin may tawag na sa Bisaya yun. I forgot. Anyway, it's a Bisaya term na doon na sa barangay tapos binibidyo yung laban. You don't think, di ka naniniwala na posibleng magkaroon ng underground ops kapag tinutal ban nyo, sir? Kasi meron at merong sugarol po eh. Meron sugarol, pero my dear, ang mangyayari dyan, kasawa yung Pilipino eh. Magaling sila makalusot eh. Magaling sila makalusot dito sa online gaming. And there will be groups that will cater to mga Pilipino na pasaway. Diba? Nangyayari yun eh. Napakadali nga na yung pumasok sa kanilang mga websites. So I believe in a total ban. Why? Because then we can monitor and we can penalize. Matatakot na kasi yung Paymaster, matatakot ng GCash. They'll be afraid to use their e-platforms. Without the e-platforms being utilized, then that's a different story. Pero habang nandyan yung e-platforms, pati yung credit cards, wala. At saka law Hindi mo mawala yung addiction. Oh.